Simulan na po natin ang ating kwento. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga blind community sa Cebu, sa Bohol, at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento tungkol sa isang matandang panday na kinatatakutan ng mga aswang. Wika nitong si Elias. Hindi ako makakapayag sa kanilang binabalak. Hindi ko mapapayagan ang kanilang kasamaan. Kaya nandito ako para mabalaan ko kayo. Kailangan kong makausap din muna si Abay Tinong. Makakatulong iyon sa atin. Sa narinig nitong si Tatay Umping, napatulala ito ng ilang mga segundo. Hindi nito maintindihan ang mga dapat nitong maramdaman. Nang mahimasmasan naman ng wisyo ang pinuno ng lugar ng Tumana, sagot nito kay Elias. Yes na mahabagin. Saan naman nang gagaling ang mga aswang na ito? Bakit ang lugar pa ng Tumana ang kanilang napili? Sige Elias, habang papunta ka doon sa bahay ni Tinong, magpatawag muna ako ng pulong sa lahat ng mga nasasakupan ko dito sa may Tumana para makapaghanda tayo sa binabalak ng mga aswang na ito. Pagkatapos agad nang umalis na din ang mga ito, sina Tatay Umping kasama ang kanyang apong lalaki papunta doon sa 8 mga pinagkakatiwalaan na mga sakop niya sa lugar ng Tumana. Samantalang itong si Manong Elias, papunta ito ngayon doon sa kanyang kaibigan na isa ding antingero na kahit hindi man ito kasing lakas nitong si Elias, nakakasigurado ang panday na malaki ang maitulong nito sa kanila. Nandoon ang bahay doon sa dulo ng palayan nitong si Abay Tinong. Malayo pa itong si Elias, natatanaw na niya ang kanyang kaibigan na abala sa pag-iigib ng tubig. Nang makita naman nitong si Abay Tinong si Manong Elias, agad nang itinabi ang dalang lagayan ng tubig at pagkatapos agad na sinalubong itong si Elias. Nakangiti pa nga ito at tanong nito agad kay Manong Elias. Uy Elias, napababa ka yata dito sa Tumana? Gusto mo bang mag-inuman na naman tayong tuba? May tuba ako dyan. Ako na ang bahala sa iyo. Galing ang tubang iyan doon sa pinsan ko. Ano kaya ang ipinunta mo dito sa akin? Ngunit sagot nitong si Elias, malaga itong pakay ko, Abay Tinong. Kailangan kitang makausap ng masinsinan. Agad naman na inaaya nitong si Abay Tinong si Manong Elias doon sa loob ng kanyang bahay. Napansin din nitong si Tinong na seryoso ang pagmuka ng kanyang kaibigan, na batid nitong mahalaga nga ang pakay nito sa kanya. Pagkaupo ng mga ito doon sa may sala, agad na bungad na wika nitong si Abay Tinong. Mukhang mahalaga nga ang pakay mo kaibigan na Elias. Ano ba yan? Mukhang napakaseryoso kasi ng mukha mo. Hindi na din nagpaligoy-ligoy pa itong si Manong Elias. Agad na nitong sinasabi ang mga bagay na sinabi niya doon kay Tatay Umping. Kaya tulad ng matandang pinuno ng Tumana, napatulala din ng ilang mga segundo itong si Abay Tinong. Ngayon pa lamang kasi nangyayari sa kanilang lugar ang mga ganitong babala. At batid agad nitong si Abay Tinong na seryoso ang mga bagay na ito, dahil na rin sa pagmumuka at mga ikinikilos ng kanyang matalik na kaibigan na si Manong Elias. Alam niyang hindi nagbibiro ito sa kanya. Alam niya ang kapasidad ng kanyang kaibigan na panday. Sagot na lamang itong si Abay Tinong. Ano naman ngayon ang gusto mong mangyayari, Elias? Ano ngayon ang binabalak mo? At ano ang aking maitulong? Sagot naman muli nitong si Manong Elias. Mas mabuting samahan mo muna ako, Abay Tinong, doon sa aking kubo. Isama mo na lamang si Dodong. Mukhang ako ang unahin ng mga aswang na iyon. Nagpatawag na din ng pulong si Tatay Umping para maipalam ito sa lahat
ng mga taong nandito sa tumana. Agad naman na pumayag itong si Abay Tinong sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Pasasaan ba ang kanilang pagiging magkakaibigan kung hindi sila magtutulungan? At nakalagay din sa alanganin ang sitwasyon ng tumana, kaya kinakailangang tumulong nitong si Abay Tinong sa mga pangyayaring ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang nagpunta ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Umping at naabutan nila na nandoon na ang 8 mga tauhan at mga pinagkakatiwalaan nitong si Tatay Umping na pinulong na ng matandang pinuno ng lugar ng tumana. Isinali naman ng mga iyon sina Ilyas at itong si Abay Tinong sa kanilang pagpupulong. Makalipas ang ilang mga minuto, pagkatapos ng kanilang pagpupulong, agad naman na umalis ang 8 mga tauhan nitong si Tatay Umping para ipaalam na iyon sa lahat ng mga tao doon sa tumana. Sina Manong Ilyas naman at itong si Abay Tinong kasama ang pamangkin nito na si Dudong umalis na din papunta doon sa kubo ng Panday, doon sa medyo mataas na bahagi ng lugar. Papagabi na kasi sa mga sandaling iyon, kailangan nilang hindi maabutan ng gabi sa daraanan. Doon naman sa tumana, puspusa na din ang nagiging paghahanda ng lahat sa pangunguna nitong si Tatay Umping at ng 8 mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan niya. Nung unang sabihin nila ni Tatay Umping doon sa lahat ng mga tao ang tungkol sa mga papalapit at babala ng mga aswang, halos hindi pa makapaniwala ang lahat dahil hindi naman ganon ang kanilang lugar. Ngunit dahil nga sa pagpursigi nitong si Tatay Umping na maghanda ang mga ito at nang sabihin din ng matandang pinuno ng lugar ng tumana na si Ilyas ang may sabi at nagbabala sa kanila, naniwala na din ang mga ito. Kilala at nirespeto kasi ng mga tao itong si Manong Ilyas, kaya kahit na nakakaramdam ng takot at kaba ang mga iyon, nagtulong-tulong pa rin ang mga ito sa paghahanda. Ang ilan doon sa mga kalalakihan, nag-armas na din ang mga ito at nagtutukan ng pagbabantay doon sa paligid ng tumana. Pagsapit ng gabi, kasama itong si Tatay Umping, kasama din ng mga ito ang pinsan ni Abay Tinong na may mga kaalaman din pagdating sa mga orasyon. Nandoon ang mga ito at nakahandang magbabantay doon sa lugar. Sa papalapit na gabi, nandoon ang kanilang grupo nitong si Tatay Umping doon sa isang kubo na nandoon sa gilid ng palayan. Nagdadala na lamang ang mga ito ng mahigaan nila sa gabi at mga pangkape. Samantalang doon naman sa kubo nitong si Manong Ilyas, agad na sinabi nitong si Manong Ilyas kung saan niya nakita ang mga aswang at ang timawang nagbigay ng babala sa kanya doon kay Abay Tinong. Wika nitong si Manong Ilyas, "Mas maganda siguro at mas mabuting dito na tayo sa lantay matutulog, Abay Tinong. Agad natin na maramdaman ang mga presensya ng mga kampo ng kadiliman kapag umaaligid na ang mga ito. Mas masarap din ang hangin dito sa labas." Pagkatapos pinag-usapan na nila ang tungkol doon sa mga aswang, wika nitong si Manong Ilyas, "Maaring galing ang mga aswang na ito doon sa pinakaliblib na lugar ng kagubatan at maaring naubusan na ang mga ito ng mabibiktimang mga hayop o mga tao doon sa kanilang lugar. Kaya dito na naman sa may tumana ang kanilang puntirya. O maaari din na para sa kanila, napakaganda ang pwesto ng lugar na ito para sa kanilang paglilipatan ng kanilang angkan para patuloy na mabubuhay ang kanilang uring pinagmulan." Lumipas ang ilang mga sandali, maagang naghapunan ang mga ito at pagkatapos habang pagkagat na ng dilim, agad nang tumambay na ang tatlo doon sa upuan na lantay na nandoon sa kubong pagawaan ni Manong Ilyas ng kanyang mga armas. Tahimik at maaliwalas pa rin ang buong paligid. Walang mga naramdaman ang mga ito na mga presensya galing sa mga kampon ng kadiliman, kaya maayos lamang ang kanilang pag-uusap. Ngunit nang magtatahol na ang alagang aso nitong si Manong Ilyas, naputol na ang kanilang usapan at agad na tumayo itong si Manong Ilyas
Wika nito doon sa dalawang kasama. Mukhang kakaiba na ang aking mga nararamdaman, Abay Tinong. Hindi na ito maganda. Sa tingin ko, mukhang may mga papalapit sa ating kinaroroonan na mga kampo ng demonyo tulad ng aking inaasahan. Itabi ko muna doon sa kulungan si Puti. Bahala na kung doon ito mag-iingay. Pagkatapos agad na kinuha nitong si Ilyas ang kanyang alagang aso at ipinasok ito doon sa kulungan, doon sa kanyang kubo. Matapos iyon, muli itong bumalik doon sa kinaroroonan nila ni Abay Tinong at itinabi na din nitong si Manong Ilyas ang kanyang bagong gawa na armas, ang napakatalas na pinuti. Napatitig pa nga itong si Abay Tinong doon sa armas ni Ilyas. Wikang tanong pa nga nito, "Aba, mukhang bago yung armas mo na iyan, kaibigan na Ilyas. Bagong gawa. Ramdam kong kargado ito ng mga pabaon na usal. Batid kong hindi ordinaryo ang bagong mong armas na iyan." Ang sagot naman nitong si Manong Ilyas, "Tama ka, Abay Tinong. Ginawa ko ito pagkatapos ng babala sa akin ng timawang tagapagpangalaga ng kalikasan tungkol sa pagdating ng mga kampo ng kadiliman. Kaya agad ko itong ginawa. Pinabaunan ko ng mga usal, pinahiran ko ng mga malalakas na mga sangkap panlaban sa mga kampo ng demonyo, lalong-lalo na panlaban sa mga aswang. Kahit na anong uring aswang pa ang mga ito, agaran ko itong mapapatay kapag nadampian ang kanilang balat ng aking armas, ang matalas na pinuting gawa sa bulalakaw." Naputol naman ang kanilang pag-uusap nang biglang makarinig ang mga ito ng mga alulong galing doon sa kalublooban ng kakahuyan na nandoon sa likurang bahagi ng kubong kinaroroonan nitong si Ilyas. Agad na napalingon ang mga ito at wika nitong si Abay Tinong, "Mukhang hindi na mga ordinaryong aso ang mga ito, Ilyas. Baka ang mga ito na ang sinasabi mong mga aswang." Muling tumayo na din itong si Manong Ilyas habang bitbit ang kanyang bagong armas at wikang sagot naman ito doon sa kanyang kaibigan, "Abay Tinong, nandirito na sila. Humanda na kayo. Inaakala siguro ng mga aswang na ito na matatakot ako sa kanilang ginawang pagbabanta. Napakaraming mga aswang na ang lumipas na sumugod at umatake sa akin sa lugar na ito, at lahat ng mga iyon kinatay ko. Huwag silang magkakamaling kantiin kahit na isang tao doon sa may tumana, dahil uubusin ko ang kanilang angkan. Dodong, humanda ka na. Huwag kang matakot. Kaya natin ang mga ito." Itong si Dodong, ang pamangkin nitong si Abay Tinong, may kaunting karunungan din ito pagdating sa mga usal. Ngunit hindi nga lamang ganun kalakas. Ngunit tinuruan na din ito ni Abay Tinong sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban, lalo na kapag ang kanilang kaharap ay mga kampo ng kadiliman. May bitbit din itong napakatalas na itak, nagawa sa tanso na siguradong mapapatay din agad kapag tinamaan ang mga aswang. Naglatag na din at nagkarga ng mga usal ang mga ito. Nakatayo na ngayon ang tatlo paharap doon sa mga kakahuyan habang inaabangan ang paglabas ng mga aswang. Lumipas naman ang ilang mga minuto. Patuloy nilang naririnig ang mga alulong galing doon sa kalublooban ng kakahuyan. Ngunit papalapit ang mga ito ng papalapit doon sa kanilang kinaroroonan hanggang sa masipat nila ang mga nagliparang mga malalaking uwak doon sa itaas ng mga puno ng kahoy, at mabilis na papunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Wika nitong si Manong Ilyas, "Animal, hindi mga gabunan ang mga ito, Abay Tinong. Sa tingin ko, mga aswang na abwak ang mga ito na maaaring inutusan lamang ng mga bangkilan para umatake sa akin. Sa aking tingin, maaring ginamit lamang ng mga bangkilan ang mga aswang na ito
para kunin ang aking atensyon. Ngunit ang kanilang totoong pakay at binabalak atakihin ang tumana, kaya kailangan agad na mapatay natin agad ang mga ito, Abay Tinong, dahil kailangan na puntahan natin agad ang tumana. Sa mga pagkakataon na iyon, biglang nagbago na din ang dapyo ng hangin sa kanilang mga balat na sobrang napakalamig na may hatid na kilabot. Ilang sandali lamang, biglang bumulusok na ng lipad ang mga uwak papunta sa kanilang kinaroroonan, at pagbagsak ng mga aswang na ito doon sa lupa, gumawa ang mga ito ng pagsabog, at pagkatapos biglang naglaho ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang may mga lumulubong lupa na ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Ang wikang muli nitong si Ilyas na nanggigigil na ng sobra doon sa mga aswang sa mga pagkakataon na iyon. Nasa ilalim ng lupa ang mga ito, Tinong, Dudong. May gagawin lamang ako para mapalabas ang mga demonyong ito sa kanilang pinagtataguan. Talagang mayroon pa talagang nakisawsaw na iba pang uring mga aswang sa labanan na ito. Nagpagamit pa talaga ang mga demonyong ito sa mga bangkilan. Agad na may kinuhang supot ng mga pulbo itong si Manong Ilyas, at pagkatapos isinaboy niya ito doon sa buong paligid ng kanilang kinatatayuan, kasabay din ng pag-uusal ng mga orasyon. At nang makalapit na sa kanila ang mga lumulubong lupa, at matiyak nitong si Manong Ilyas na tumama na ang mga aswang doon sa kanyang mga itinapon na mga pulbo, agad nang umindak na itong si Manong Ilyas ng 3 beses para itarak na ang huling pangkitil ng mga usal, at sinasabayan din ng pagbato ng mga sabulag na orasyon. Dito na nag-uunahan sa paglabas sa lupa ang mga aswang na abwak na sobrang nakakaramdam ng pag-iinit sa kanilang mga katawan. Umaangil ang mga ito na parang kinatay na mga baboy. Agad nasigaw nitong si Manong Ilyas nang makita ang mga pangyayaring iyon. Tara na, Tinong, tapusin na natin ang mga demonyong ito. Pagkatapos agad nang tumakbo ng napakabilis itong si Manong Ilyas, habang mabilis din na nakasunod sina Abay Tinong at Dudong. At pagkatapos walang habas ng pinagtataga ng mga ito ang mga aswang na abwak. Lalong umingay ang mga pag-angil ng mga ito, lalo na nang tamaan ang mga ito ng mga pagtaga. May mga napupugutan pa nga ng ulo sa tindi ng mga pagtama at pag-atake ng 3. Ang ilan doon sa mga aswang na abwak, nang makabawi naman ang mga ito ng wisyo, sinubukan pa sana ng mga ito na lumaban doon sa 3. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, walang nagagawa na ang mga ito sa lakas ng 3 nakakalaban nila. Sunod-sunod ng tinamaan ang mga ito sa kanilang mga katawan, hanggang sa napatay na nila ni Manong Ilyas ang 12 mga abwak na umaatake sa kanila. Tad-tad ng mga tagaang katawan ng mga ito, tumutulo pa nga ang maraming mga dugo galing sa kanilang mga itak na hawak. Wikang muli nitong si Manong Ilyas. Abay Tinong, mamaya na natin iligpit ang kanilang mga bangkay. Kailangan na natin na magpunta doon sa tumana. Sinang-ayuna naman agad ito ni Abay Tinong. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang kubo, at may kinuhang gasira itong si Manong Ilyas. Pagkatapos agad nang tumakbo ang 3 doon sa gitna ng kadiliman at papunta na doon sa may tumana. Batid talaga nitong si Manong Ilyas na may mga nangyayaring hindi na kaya-aya doon sa tumana. Kakaiba ang kanyang hinala sa biglang pagsulpot at pag-atake sa kanila ng mga aswang na abwak na hindi kasama ang mga bangkilan. Doon na dumaan sina Manong Ilyas sa gilid ng palayan, at habang papalapit ang mga ito doon sa mga kabayan ng tumana, nakakaramdam na ng kakaibang mga presensya ang mga ito. Wika nitong si Abay Tinong. Kaibigan na Ilyas, tama nga ang hinala mo. Nandirito na nga ang mga aswang na bangkilan. O Abay Tinong, naramdaman ko na din ang kanilang mga presensya.
Kinakabahan na itong si Manong Ilyas sa mga pagkakataon na iyon. Sa kanyang isip kasi, baka kung ano na ang nangyayari doon sa kanyang mga kaibigan na nandito sa may tumana. Habang nagmamadali ang mga ito sa kanilang pag-usad papunta doon sa mga kabahayan, biglang may naramdaman na presensya ng mga aswang itong si Manong Ilyas na malapit lamang sa kanila. Kaya agad na naalirto itong si Manong Ilyas at nagpalingon-lingon agad doon sa buong paligid para mahanap agad ang naramdaman na presensya. At doon sa kanilang kanang gilid, may nasipat itong si Manong Ilyas na dalawang mga nilalang ang napakabilis na papunta sa kanilang kinaroroonan. Batid niyang hindi mga normal na mga tao ang mga ito, batay sa bilis ng kilos ng kanilang pagtakbo na parang lumulutang na lamang ang mga ito sa hangin dahil sa sobrang bilis. Tumigil na sa pag-usad at pagtakbo itong si Manong Ilyas, kaya napatigil na din sa pagtakbo ang dalawa na sina Abay Tinong at Dudong. Agad na tinitingnan ng mga ito ang direksyon na tinititigan nitong si Manong Ilyas at nakita na din ng dalawa ang dalawang nilalang na napakabilis ang pag-usad papunta sa kanila. Wika agad nitong si Abay Tinong, "Mga bangkilan ang mga ito, Ilyas. Tama ka, nandirito na nga ang mga ito." "Tama ka, Abay Tinong, at may kasama pa ang mga ito sa paligid, kaya mag-iingat kayo. Dumiritso na kayo doon sa dulo. Ako na ang bahalang magpapabagsak sa dalawang demonyong ito. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil kakatayin ko agad ngayon ang dalawang demonyong ito."